Nakakaloka na ito, nagsasagutan na sila. Hanggang kailan ang sagot? Ang sabi naman ni Lotlot, wala kaming inaagaw. Wala ring inaagaw si Matet. You can have it all nga eh. You can have it all. Salitang kalye, isaksak mo yan sa baga mo. Bumalik na po si Ian De Leon. Rumesbak na po siya. Enough of the lies? Sabi niya, you stop. You stop telling lies. Especially to my dad. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa lumalalang away ng mga anak ni Nora Aunor dahil sa mana. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Higit isang taon na nga ang lumipas matapos pumanaw ang tinaguriang superstar na si Nora Aunor, ay mas lalong gumawa ngayon ng ingay ang magkapatid na sina Lotlot De Leon at Matet De Leon laban sa kapatid na si Ian De Leon. Sa vlog nga ni na Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan inilatag nila ang mga naratibo ng bawat panig. Nung nakaraang episode po, mga kapatid, mga kachika, inilatag po namin yung sentimiento at mga naratibo ni Lotlot De Leon. At doon po ay niliwanag niya, wala siyang inaagaw, walang inaagaw si Matet. Alam nila na kung anumang estate na naiwan ng kanilang ina ang napayapang superstar na si Miss Nora Aunor ay kay Ian. And tanggap naman namin na kung ano meron si Mami, kay Ian yan. Walang nanghihingi niyan, walang nangaagaw. Oo. Kaya nga nakakaloka na ito, nagsasagutan na sila. Oo. Ay talagang sinagot pagkatapos mag-interview, sagot at sasagutin at sasagutin. Hanggang kailan ang sagutan? Ang sabi naman ni Lotlot, di ba? Nagsalita siya noon tungkol kay Ian dahil sa kanyang mga kapatid. Kay Matet, kay Kiko, at kay Kenneth. Wala naman po kasing iniwan sa kanila ang superstar. Kinausap ko si Ian. Tinanong ko siya, Ian, are you willing to share the properties of Mommy with us? Hindi para sa akin, o hindi para dun sa tatlo kong kapatid. Dahil wala namang iniwan si Mommy sa kanila. Sabi naman ni Balot, ako naman sanay akong magtrabaho. Nagkaroon nga ng pagkakataon, wala akong pambayad ng tubig, napuputulan ako ng kuryente, pero kailanman hindi ako naging pabigat sa pamilya ko. Wala akong hinahabol na mana. Kaya kong magtrabaho, magpakahirap, magpuyat. Simula nang namulat ako, buntot ko ang hila ko. Hindi ako humingi ng tulong at hindi ako naging pabigat sa mga magulang ko. Tsaka, Totoo naman yun. Ay, saka naibukot pa ako nung sinabi niya, wala namang akong inaasahan, kundi sarili ko lang. Buntot ko, hila ko, Yun sabi nalungkot niya. ako dun. Ako lang naman. At totoo naman po yun, nakikita naman po natin na resibo. Hindi talaga tumitigil si Lotlot sa paggawa ng pelikula, ng serye, kahit maliliit na roles lang. Talagang Tinatanggap ginagawa niya. Oo, basta may para pagkakakitaan. mabuhay. Oo. Laban na laban siya. Yun. Ang sabi ni Ian, nung magtayo siya ng korporasyon, yung one-person corporation, sinabihan niya ang kanyang mga kapatid. Nung 40th day, we were gathered together sa Bulwagan sa Libingan ng Bayani. Wala pang OPC noon with the plans that I had to continue Mom's legacy. And I think yung time na yun, they weren't ready because it was still a concept. But I told them that I would pursue this and I'm willing for everyone to be on board. Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay nilinaw nila ang kwento ukol sa itatayong foundation para sa ligasin ng namayapang si Nora Aunor na pinagtalunan ngayon ng magkapatid. Linawin po natin na ito pong one-person corporation na ito ay iba doon sa Nora Aunor Foundation. Okay. Ito po yung ay Nora Cares na Dati. sabi ni Ian, yung kikitain dito do sa one-person corporation ay ibibigay doon sa Nora Aunor Foundation. Alam mo, napakatindi nitong one-person corporation na to. Andyan ang catalog. Ay, oo. Kahit sa mga singers, yung catalog napakahalaga.
Yun yung usapin ng ano, Copy. Mga royalty. royalty Oo. yan. Royalty yan. Kaya syempre, ang sabi naman sa batas, kung talagang legally adopted, itong mga kapatid niya, hindi siya po pwedeng magtayo ng one-person corporation. Pwede siyang habulin. Ngayon, ang tanong, legally adopted nga ba si Lotlot, si Matet, si Kenneth, at saka si Kiko? Meron kasing sabi-sabi, di ba? Ang kwento, ang umampon sa kanila, si Mamay Tunying. Ay, Ang oo, dakilang kasi ina ng oo. superstar. So, paano ngayon yan? Kaya naman pala maliwanag na maliwanag sa magkakapatid na kay Lotot Matet, Kenneth, saka kay Kiko. Kay Kiko. Si Lotot ang nagsabi, yung lahat ng iniwan kay Ian Iyan yun. lang. Alam namin yun. Oo. Sinabihan ko lang siya, kung pwede ka mag-share, salamat. Kung hindi naman, maiintindihan namin. Okay. Walang problema. Yun ang sinabi niya. Pero ang malinaw, wala kaming inaagaw. Wala ring inaagaw si Matet. You can have it all nga eh. Sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Sabi niya. Ay, oo. Parang Oo. sa salitang kalye, you can have it all. Salitang kalye, isaksak mo yan sa baga mo. Parang Ay, ganon, naku, di ba? nakakaloka. Ganon yun. Ngayon, eto. Ayon sa legalidad, kapag ka pala ikaw ay tumanggi sa mana, kailangan dokumentado. Ah, Dokumentado pala yun. Yung pagka Oo. tumatanggi sa mana, malinaw pala yun. Kailangan talaga naka-black and white Oo. talaga. Oo, at saka kailangan nakanotaryo yun. Hindi pala oo. po pwede na basta sasabihin mo lang Verbal, ng oo. bibig. Ah, Ganon. okay. Kailangan dokumentado yung pagtanggi sa kung ano mga estate na naiwan sa kanila. Dahil nga sa inilabas na pahayag ni Lotlot de Leon sa media kamakailan ay nagpanting ang tinga ni Ian de Leon nang banggitin ang salitang kasinungalingan na inalmahan ni Ian. Ngayon, eto, bumalik na po si Ian de Leon. Rumesback na po siya. Natural, ganyan ang mangyayari. Oo, Di ba? sasagutin mo yung mga Binitiwan. Kaya mahaba ito. Oo. Ang sabi ni Ian, after my mom died, sabi niya ganyan, nagmamadali kayo magtayo ng foundation. Kasi baka maunahan ng iba. Masakit Oo, yun. ay, oo. Oo, kasi Masakit yun. yung sabihin maunahan ng iba, para bang may karera ito. Parang nagkakarera. O nagkakarerahan na ito. Oo. May binanggit din siya na one time daw, inimbita siya sa dinner ng mga kapatid niya nang hindi malinaw ang dahilan kung bakit. Pagdating daw niya doon, ang tawag niya entrapment. Ala. Oo. Kasi daw, ando na ang mga abogado nila Matet at Lotlot. Parang papipirmahin siya sa isang dokumento na hindi malinaw para sa kanya. Oo. Ganon, entrapment daw yun. Oo, kasi kung- sabi niya. At saka di ba sabi pa nga niyan, nagpapasalamat niya sa taong nagpit sa kanya tungkol doon sa dinner entrapment na yun. Nakakalungkot naman kung gano'n. Kasi sabi rin nila Lotot at Matet na Hindi sila nasabihan. oo na hindi sila nasabihan. Hindi talaga. Pero Oo. ang sabi naman nasabihan. Kaya iisip mo ngayon na talagang merong iringan sa magkakapatid. Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Si Ian o ang kanya mga kapatid? Oo. Sabi niya siya ang sole heir, di ba? Are you the sole and legal heir of your mom, Nora Honor? Kuya Rico, yes, I am. Napakalinaw nun, sinabi siya ang solong tagapagmana. Kaya yung apat, nasaktan na agad doon. Di ba sabi ni Lotlot, tama na ang mga kasinungalingan. Kaya kong tiisin ang lahat, pero ayoko sa taong sinungaling. Ano naman ang sagot ni Ian? At sabi kasi ni Lotlot, tama na ang mga kasinungalingan. Enough of the lies. Ang sabi naman ni Ian, enough of the lies? Sabi niya, you stop. You stop telling lies. Especially to my dad. Ay, Ayan oo. na, My dad. My dad. Hindi our dad. Oo, so iisipin mo na naman, stop telling lies. So, ang ibig sabihin nun, may Sila ang sinungaling. Oo, parang merong may alam din. Oo, Ngayon si- din, si ang tatay ang nila. tatay nila dito sa mga nangyayari. Na po pwedeng si Lotlot siguro Na ikikwento. nagkalalabas ng sama ng loob Pwede. kay Christopher. Pero ang sabi naman ni Ian, stop telling lies to my dad. Oo. Napakalinaw po nun na to my dad. Samantalang kinikilalang ama ni Lotlot, ni Matet, ni Kiko at ni Kenneth, si Christopher De Leon. Oo. Yun ang sabi. Eh, di ba sabi pa nga ni Loto, tinuring kitang kapatid. Oo. Itinuring kitang kapatid. Tapos sabi niya, ang tindi ng sakripisyong pinagdaanan ko para sa inyo. Oo. Na noong mga panahon na pumunta ng Mababa Amerika, ang mami nila, kay Lotlot naman talaga iniwan eh. And this pains me so much kasi tinuring ko siya, nalagaan ko siya bilang kapatid. Pinili sa akin ng nanay ko. Ilang taon bang wala si
Mami na nasa Amerika siya. Sa akin naiwan si Matet, si Kiko, si Ken, kahit si Ian, ilang taon sa akin pumira yan. Nung asawa ko pa si Monching, ginawa pa namin siya ng sariling kwarto sa bahay namin. Oo, Diba? Siya naman talaga yung nagtaguyod sa mga kapatid niya. Dumating pa sa puntong pinagawang pa si Sariling kwarto. Ian, Oo, sa bahay nila. Nung sila pa ni Monching. Oo. Ilang taon na tumira sa kanila. At talagang si Lotlot, alam namin yan. Dahil si Mateta nagkukwento na ang ate nila ang sumusubaybay sa kanila habang wala ang mami nila. Pero ano ang sagot ni Ian? Ang sabi niya, itinuring mo akong kapatid. Itinuring din kitang parang totoong kapatid. Ayan. Ando na yung totoong. Yung totoong Diba? kapatid. Mm-mm. And I still call you ate. Siyempre, sasabihin ni Lotlot yan, huwag mo na lang akong tawagin ate kung ganyan din lang Oo. ang mga sinasabi mong kasinungalingan. Yes. Oo, pero tingin ko dyan, kaya siguro nagsimula yung an-away dalawa. Di ba yung sabi kasi ni Ian, kung gusto nyo magpatayo ng foundation, kaya ilagay natin ito sa legal. Di ba yung sabi ni Ian, illegal. Ay siguro baka siguro doon nag-ano na... Hindi, si Lotlot pa nga ang nagbigay na idea eh. Oo, na ipatayo Na tayo. Gumawa tayo ng foundation Oo. para sa legacy ni Sino Mami. It should not stop here. Dapat yung mga iniwan ni Mami, yung legacy niya, buhayin Tuloy-tuloy. natin kahit wala pa siya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang sabi ni pagtulong. Ian, Oo. I'm not ready. Tsaka wala akong ilalabas na pera. Pagdating naman doon sa foundation, tinanong ko siya, sabi ko, are you willing to do the foundation with us? Sabi ko, magtayo tayo para kay Mami to continue her legacy. Anong sinabi niya? I'm not ready. Wala akong ilalabas na pera. Ayun na. Ang sabi ni Lotlot, wala ka naman dapat problemahin kasi ating lahat ito. Ako na ang maghahanap ng pera para ito matuloy. Sinabi nga nila Yun ang yun. sinabi niya. Oo. Nagulat na lang si Lotlot kinabukasan. Merong FB message na si Ian na hindi ko binibigyan ng karapatan ng kahit sino na maglagay ng pera sa foundation na ito dahil di ko alam to. Correct. Ang sakit nga naman nun. Napakasakit para kay Lotlot at kay Mater. Alam mo itong kwentong ito, palalim ng palalim at parami ng parami ang karakter ang susunod sa mga kwentong ito. Sa dulo nga ng paksa ni na Christopher Min ay binili kanila ang isang kwento ukol sa balitang humagulgol si Nora Honor na nagtago sa isang sulok. Para sa buong kwento, narito ating panuorin at pakinggan ang video. Narito ang video. Naalala niyo yung panaginip Yung na kwento mo. nilatag natin dito? Yes. Na may nakausap akong malalapit sa namayapang superstar na panaginip niya ng 3 sunod-sunod na gabi na humahagulgol si Nora Honor sa isang sulok, walang dialogue, humahagulgol lang. Yun po yung panahon na wala pa tayong alam na meron na palang namumuo na ganitong sitwasyon, problema. oo. Totoo, no? Mahagulgol. Oo nga. Ibig sabihin, wala na kasi ang glue na nagdidikit sa kanilang magkakapatid. Yun eh. At Kaya saka- naghiwa-hiwalay na. At saka di ba sabi nga ni Matet, kung buhay pa si Mami, sabi niya, hindi mangyayari ang lahat na ito. Kasi siya mismo ang mag-aano sa amin. Mag-aayos. Mag-aayos sa amin. Ayaw niya kasi yung mga anak niya, yung mga nagkakagulo, yung nag-uusap kung ano-ano. Kaya sabi niya, dapat talaga Ito po yung ayusin, no? isang kwento na hindi natin alam kung sino ang totoo o ang panig po ng magkakapatid o ang panig ni Ian. Basta ito po ang ating nais, magkausap-usap sila at ang maiayos kung ano man at nasaan ang problema. Pero yung mga nagsasabi po na mga ampon lang yung 4, yung mga ampon po napakasakit na pong salita nun. Totoo. Pero di po ba dapat mas bigyan po natin ng importansya sa ating puso ang mga ampon dahil sila po yung kapos. Sila po yung walang nagisna na mga tunay na magulang. Pasalamat nga tayo, may isang Nora Honor na naglakas loob na tanggapin ang mga batang galing sa kanyang puso at hindi sa sinapupunan. Totoo. Naging maayos naman, di ba? Kaya lang, eto na ngayon. Kapag nawala na talaga ang ugat, sana nga nagaganap. Sana dumating ang araw na magkain sila kasi totoo lang, ang goal lang naman nila magkakapatid ay ipagpatuloy ang legacy ng Legacy. kanilang Oo. ina. Sana. At saka di ba nung una, nung buhay pa si Ate Guy, hindi naman pinag-uusapan itong mana-mana na ito. Di ba kung ano-ano nga yung binabato nila kay Ate Guy? Meron niyang isang lawyer na nakakwentuhan ko, sabi niya,
nag-ano din si Nora hindi rin niya inayos yung mga anak niya. Dapat nakadokumento kung kanino nga pupunta, ang anong mga ari-arian na may iwanan Oo, niya. sana. Yon, hindi naman natin pwedeng sabihin na naging bulagsak, kundi nagpabaya. Yun ang terminong ginagamit ng mga lawyers. Nagpabaya rin. Na lahat naman talaga tayo papunta doon. Pero dapat na-anticipate na niya na baka mamaya magkaroon dito ng pagtatalo. Dapat yun, naiayos din niya. Pero kahit po hindi naiayos, nasa mga anak naman yan eh. No? Kung si Ian, ang tingin niya sa kanyang mga kapatid, kasama talaga dun sa legasiya ng kanyang ina at sa kanyang one-person corporation at sa Nora Honor Foundation, wala nang problema. Oo, Kanilang naayos lahat na naman lahat to. to. Wala namang problema talaga. Basta, hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ngayon ng katotohanan. Pero, ang dami na apektuhan nung kay Balot. Oo. Yung Ako pag-iyak mismo, niya? Oo. Yung mula pa noon, wala naman tumutulong sa akin. Mag-isa lang. Alam mo Oo, yung buntot ko, hila ko. na ano ako doon, yung parang Pagdating pa lang daw po ni Lotlot do sa press ko ng 40 days, alam mo kagad na may bit-bit na talagang sama ng loob. Ano na talaga Pag upo pa lang niya ako po ang makasaysayang ampon. Oo. Ganun na ang sinabi niya. So alam mo na sa panahong ito, kukunin na niya ang pagkakataon para magpaliwanag. Dahil siguro punong-puno na rin silang magkakapatid Correct. doon sa mga kwento ng kabaligtaran. at saka sinamantala niya ang pagkakaroon kasi yung press ko na yun yung pinakamagandang Ay, oo. pagkakataon para mailabas niya kagad yung gusto niyang sabihin at i-correct kung ano man ang dapat niyang i-correct at sagot sa mga patutsada, mga revelasyon At saka, ni Ian. at saka hindi na nga tinapos yung press con, di ba? Umalis na siya. Umalis na Siya. na agad, Si di ba, Diego, umiyak yung anak na, nila ni oo. Monching, ang galing. siya yung umaalo sa mami niya. At saka ito yung nakakalungkot lang na inalagaan kita, minahal kita, tapos ganito pangyayari. Di ba? Parang nabaliwala na yung mga pinagsaluhan nilang magkakapatid. Sana magbalik tanaw sila sa nakaraan para lalong lumambot ang puso nila kung ano yung mga pinagsamahan nila. So ang wish natin, sino man ang tama sa magkabilang panig, isa lamang po ang dapat nating alalahanin, ang legacy ng superstar na si Nora Honor. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!